Mayong adlaw sa atong mga kaigsuunan sa mga sulid natong DDS o sa mga higugman natong OFW o sa atong mga Pilipino labi na sa mga Bisaya nga naahain ka man nabutang nining atong kalibutan. Ang importante nga magkahiusa ta tungod sa atong paghigugma sa atong nasod ug paghigugma sa toang labi na sa tuang pamilya, no? Ang atong hunaon-naon, ang atong kinabuhi dali na kayo, pila lang ng atong kinabuhi. Taas na kanang 80, mabutag 80, wala na. Gikuha na ta. Ango-ango na ang uban, di na ta kalihok. So ang atong tinguha o atong gusto manggod nga mahitabo nga ang maabutay nga henerasyon ma-preserve o magpadayon nga malig-on ang ato ang nasod, ang atong pamilya, ang atong mga anak, atong mga anak sa atong mga anak sa sunod nga henerasyon. So muna ang rason nga naghimo ta ni nakighiusa ta para atong sugpoon kanang mga kawatan nga mga bagagnawong nga wala gyud wagi mayong gihimo sa atong nasod. Sa tinuod lang kung tinud-anay gyud bitaw na silang nagserbisyo sa atong nasod, dako na kayong datag improvement, pero mga kawatan maunang mga tawhana kawatan kayo walay laing sulod silang utok kwarta maura gina kay ano man hakog pero pasalamat kay punta kay doon na tayo mga ubang mga leader nga matinud-anon o naghimo sa ilang mando nga unsay serbisyo unsang ilang gustong tumanon sa ilang promise sa mga katauhan. Daghan pa mas daghan gyud ning mga buang-buang sa tinuod lang. Pero pasalamat ta nga naapaghihapoy yung mga tinuod o mga maayo nga kwan, pero maihap lang lagi kini mga politiko nato karon nga tarong ug maayo. So karon atong paminaw ning interview ni Congressman Leandro Ligarda Leveste, anak ni siya ni Senator Loren Ligarda. So first time niya ning nahimong congressman niya kaning bata manggod. Di na ni bata sa tinuod lang millionaire 32 years old, milyonaryo na perting bright kayo. Dili nila ni basta-basta ilad ba? Kay kana magong mga labi ng mga kongresista, ilad-ilad lang na sila basta mailad lang. Nya karon magod mga kaigsunan, mahigala. Di na magod mailad ning atong mga katawhan karon, dili pareha sa una nga kaya kayo nilang ug unsay lang itula motuo dayon ang mga tao karon dili na. Kana may sa pagkatinuod lang mao na ang tinuod. Tinuod yun na. Sa una manggod, TV lang, yang kung atoon si atong madunggan, makitaan sa news, mutuo na yun ta. Kung unsay, grabe, di ba? Kabalo ka karon sa mainstream media. Ilahatanan, di ba? Kabalo ka, unsa ka, wala yun, wala. Kung ang naka-advantage karon tungod kay naatay social media, diha na to mabalanse. Nga kanang ilahang mga gipang kiyaw-kiyaw diha atong ma-validate sama nini atong gihimo karon, ma-analyze na to kung sakto ba gyud ang ilahang motibo, sakto ba gyud ang ilang gihimo. At least naman tay katungod, di ba? So di man ta mangdaot ana nila ang ato ala nga aduna kitay atong maghatag na tog prinsipyo ba? Isip mo sa ka Pilipino, di ba? Mo man ang ato ang gitinguha nga sa sunod na henerasyon nga ma-preserve nga maayo ang atong Pilipino nga mabag-o ba. Dili na taning grabe kayong mga kawatan kayong walay perting kawatan na gyud walay kabusugan. Daghan naman na kayo, no? Daghan na kanila sila kwarta pero gyud gihapon kuan ba. Dili kanang mabusog. Ingana na sila. So karon atong paminaw ning interview aning bright kaayo ning anak ni Senator Loren Ligarda, kani si Senator Congressman Leandro Ligarda Leveste. So gi-interview siya aning mga batikan kay ni nga mga
kwan sa media kaning duha. Si Montolpo o kaning yang si Tommy. Atong paminahon og unsa ka unsa atong makatunan ano nila. We have here one of the hottest and most controversial lawmakers of the land, Congressman Leanne Leviste. Thank you for having me. Tito Mon, may tanong ka ba kay Leanne? Umpisa na kagad natin. Bakit masyado kang controversial? Sadya ba yan o meron kang plano pang iba? Actually, sir, I'm just doing Grabe. Unang pangutaan na walang salto. Salto kay pangutana ba? Sabi ni mga tulfo, no? Salto kayo. Nagkaminos ba, no? Nakaminos. Paminaw nila yung bata pa kayo. Tang-an ako yung mga tawahan, sa atong paminahon ang say tubag ni Congressman. my job. Ayoko naman na kinilala ko, tapos hindi naman ako papasok. Ang Yun. nangyari kasi, yung iba, hindi na lang umattend sa session. Tapos meron pa kaming mga sweldo, mga MOOE, at nahihiya naman ako sa sarili ko na I'm occupying a seat in Congress na araw-araw wala tayong mga na-contribute. Palamuti. Grabe. Di ba? Kana may maayo kayo mo tubag. Ya tinuod, sakto kayo. Hindi lang kanya maglingkod-lingkod nga paatik-atik ba. Gadawat nga hulat lang kag 15 mo hatag og milyon ni mong mga hinayupak ning mga kongresista diha. Palamuti tawag nun, Tito Mon. Yung decoration. Oo. Orag na bato si Montolpo eh. Marami naman dyan sa Kongreso. Palamuti. Oo. Makikita mo naman, nagte-text lang. Di ba? Kita mo, Nagte-text. naka-video eh. No? Actually, ang lumalabas po, maraming mga incentives inaalok sa mga miyembro ng Kongreso. Hindi naman sinasabi, kapalit nito, manahimik ka. Pero, syempre, pag maingay ka, hindi ka nakakakuha ng ibang mga incentives. Anong mga incentives yun? Well, yung isa, pinakita sa akin ng isang member ng House Appropriations Committee, mga budget items worth 151 million, kasama ang TUPAD, AIX, MAIP, Farm to Market Road, DPWH budget, at ang lumalabas, pag uma-attend ka sa mga meetings, meron kang incentive. Pag minsan may kailangan na iboto ng Kongreso, ang mga members after passage may incentive. Magkano incentive, Well, Congressman? on October 13, after the approval on second reading of the 2026 budget, there was 1.5 million pesos that was given, which, according to Congressman Toby Chanco, is always given pag may break. 1.5 Cash. Na Cash. MOOE to. Wow. Nilinaw ni Deputy Speaker Ronnie Puno na yung 2 million naman na ibinigay nung Desyembre ay hindi bonus, kung hindi additional funding for your Christmas requirements. Grabe, no? Ingana kakupal yung mga tawhana. Ang problema pag yun, ana, kung kanang mga kortaha, nahatag mo na silang mga constituents, di ba? Bulsa. Kadaghan kayo dihang mga wamagan inay pakialam anang mga lumulupyo anang mga ilahang lugar. Ilahang kaugalingon na ang ginahona ba? Tanawa ha, milyon-milyon ng ilahang mga incentives dire, ilahang mga budget diha. Mo na ang rason nga isog kaayo ning mga tawhana na anad ba? Diba kabantay mo sa pagbaycam? Isog init kay ulo kay na ba? Anad kay wa mo gyud mao na si resulta sa mga kung walay pakialam lagi ng atong leader. Mao na kaya nilang himuon unsay gusto nilang himuon. Mao nang gusto kaayo nila nga mao gyapon ang ilahang oplok nga amo nila mo'y mulingkod gyapon nga naman. Kay kaya nila himuon, tanan nilang gustong himuon sama ni di ba? Way makapalag ilahaman sila mo'y hawod. At ang 2 million na ito ay binigay din halos kasabay ng approval naman ng BICAM ng 2026 budget. Yung 1.5 million pesos, pangkalahatan yan o piling-pili lang? Nagulat to sir ako na pagkatapos ng approval ng budget, may pila sa isang maliit na kwarto. Grabe. Nagulat daw siya nga. Di ba? Nakuratan kay kani si Congressman Leviste. Kamao gini, bright siya kay nagani gibalik pila ganitong iyang baligya sa iyang kumpanya. Bilyonaryo ni, siya milyonaryo, bilyonaryo ni Congressman.
So, in short, di na siya kinahanglan gani og sweldo. Ang ihadi ani nga titudanay nga makaserbisyo sa katawan. So pag abot sa mga kwarta, bright kayo ni kabalo ni siya. So matingala lang ka nga mana siya ingon man, natingala siya anong naan ng mga kwarta para asa. Mao na siya diya. Saan korto yan? Iba-iba po eh. Dinivide up nila yung mga distribution centers. At gusto ko lang naman lumabas ang katotohanan. Pwede bang pangalanan yung mga distribution centers? Di ba ang sulti niya gusto lang niya nga ipakita kung saang tinuod. Sa tinuod lang tanan niya mga video wala ay gikontra ni si Congressman Leveste. Wala na siya gitirahan. Di na siya pareha ng mga oplok diha nga sigirag pangdaot, panira, wala ilaang gihimo kundi panira lang yod. Pangaway nga wara magid po napakita nga ikapasigarbo nga nahimo sila nga mo, di ba? Puro ra pangaway nga mo ra man ilang nibalaan sa tinuod lang. Ang ihang gusto nga makit-an sa tanan unsa nang ilahang gihimo diha sa Congress nga naay transparency ba. Mabitang naamo diha kamong mga kongreso naglingkod mo diha kay gihalal mo sa mga tao gibutuhan mo para makalingkod mo diha. Muna ang rason. So dapat, ang mga tao makabalo sa ng inyong mga sinikwati dihang mga kwarta. Dapat pamahin sad mo. Ayaw inyo-inyuhan lang. Ang atikon kayo mga dagko, mga kongresista. Sa loob po ng Kongreso. Yun nga. Mga opisina. Opo, iba-ibang mga opisina. Yeah, kani-kaninong opisina. I think it's based on party. Parang yung mga party list. Gani siya gipangalanan, di ba? Wala siya. Kaya nga naman, respeto. Dakong respeto. Iba ang lugar. Yung ibang mga parties, iba ang lugar. Parang sa takilya ng sinihan, merong PW lane. May PWD lane. Ito may kanya-kanyang linya rin. Segregated according to political color. Opo. Kaya maraming mga nagalit sa akin na binunyag ko ito. Pero ako'y bago lang naman dito sa Kongreso. At I feel responsibilidad ko na sabihin yung mga nakikita ko at kung gusto nilang linawin na ito ay additional funding for your Christmas requirements, magandang ipaliwanag nila sa publiko na may ganito. Para, sabi po ni Deputy Speaker Ronnie Puno, may pang Christmas party ng mga barangay captains. Baka naman sasabihin ng mga barangay captain, wala silang natanggap na pang Christmas party nila. Mabuti na malaman natin ng lahat. Saan napupunta yung 18.58 billion pesos na MOOE budget ng Kongreso? Dahil lumalabas po, parang kalahati nito, walang liquidation ng resibo, by certification lang. Kaya parang din siyang confidential intelligence fund ng Kongreso. Okay. Congressman, matanong lang kita. I mean, nag-aaral din ako ng abogasya. Sa amin, pag sinabi congressman ka, you are in legislature, you are doing legislative work, you make laws. Ano yung 2 million na Christmas requirements na yan? Para saan yan? Dahil naman, mahigit pa sa 2 million ang ginagastos ng mga members of Congress tuwing Kapaskuhan. At I'm just advocating for transparency, not to remove these benefits. Yes. And I think they already said it's for the activities in the district. And even, by the way, this January, a lot of congressmen are abroad. I think may ibang mga conferences. Baka higit pa sa 2 million ang natatanggap nila pag ikaw ay nasa conference. Baka meron kang travel allowance. The presumption is it's paid for by government. There's actually a breakdown in the GAA of the MOE fund, which includes communication, representation, miscellaneous, and travel. I think there's almost 1.5 billion pesos just for the travel of members of Congress. Representation in the Grabe pag mutubag si Congressman Leveste ba? Hindi siya di ba pareha ng normal nga tao nga. Mga bitaw. Pag imong pangutan no, naa siya insakto nga tubag ba? Yung anak ka bright ka maayo ni. total, let's say, budget for your district, how much is representation, at least, for a congressman in the good graces of leadership? Well, 18.58 billion divided by 318 members is an average of 58.4 million per member. Per member? Wow. I would say that the utilities are justifiable expenses. So there's maybe Yes. 10 million Agree. per member that Yes. goes to the maintenance and operations of the house. Pero yung para sa mga members itself, baka kalahati ng 58 na to. Tapos meron iba pang nasa discretion ng House leadership na ang
isang ma-point out ko din, meron din pang professional services at yung ibang mga consultants ng house na nakausap ko, sinabi nila binabayaran sila ng cash sa supot o sa backpack. At ang lumalabas, Supot baka sa backpack. galing sa MOOE ang pambayad sa mga consultants at kasama na rin sa mga consultants yung mga social media consultants. Mao na siya diha. Nga daghan kayong mga trolls, daghan kayong mga uplok nga daghan kay na sila taka-taka lang na ba wala ba yung mga hinungdan ng ilang mga gipang vlog kuay mga hinungdan ng ilang lapang yagaw lang ba no gusto nilang i-distract ang mga social media mga taong naghimog tarong gusto lang nato nga may bala ng tinuod daghan kay na sila ang mga trolls why na ay tanawa na ninyo puros pang daot wala na sila mahimong darong yun sa tinuod lang wala gipang naana sila kuan gyud ay budget kikitams ana na kabalbahutog di mga tawana. Supot or backpack, supot, konti lang nalalagay doon. Pag backpack, medyo marami-rami yun. May ibang nagbanggit na baka iba, maleta. Oo, maleta. Iba na meaning na maleta ngayon eh. Pag nakikita ko, pag nakikita ko naka-display na maleta dun sa mga malls ngayon, parang iniisip ko, may laman kaya to. Dahil doon sa kay Saldi ko. Oo. Oo. Malita no, basura lang nila yung pera. No? Grabe kayo. Ang mga tao daghan kayong naglisod sa Pilipinas pero kining mga tawhana yahay kayo. Silang naa diha. Walay dili fair ba? Walay wagi hinungdan ba? Anong tingin mo kay Saldi ko? Anong nagsasabi ba siya ng totoo? Alam niyo sir, ang magandang gawin, Di ba? Nindot kayong pangutana. Anong masasabi mo kay Saldico? So, nagsasabi ba siya ng totoo ang sa itubag niya? tignan natin yung mga proyekto na nasa listahan niya ng 81 billion pesos DPWH by Boom, di ba? Ingana mo tubag ng mga smart nga mga tao, mga taro nga tao, di ba? Wa siya maingon nga tinuod, wa siya maingon nga dili. Ang iyang gisulti, atong tanaw na nga proyekto, tanaw na to ng data diha. Ug unsay nang kasulat. Kay kabalo, mao ni nahitabo karon daghan kay mga uplok diha nga magpataka-taka lang og istorya sa tinuod lang. Wara bay mga sulod ng ilahang mga gipangyaw-yaw o basta na lang sila masulti nga propaganda. Tanawa ni ingana tanaw na to ng record ha, di ba? Ingana ang dapat himuon. So tanaw na tong record sa kumpanya ni Saldico, tanaw na tong record unsay mga nakasulat diha para makita no. Ingana bitaw mga apply bitaw kag trabaho. Di raman imong naong may tanawon. Di man imong itsura ang tanawon, di ba? Tanawon ng imong dokumento, sa imong birth certificate, na imong marriage certificate nimo kung minyo ka. Unsa imuhang yung imuhang resume nimo diha, di ba? Importante kay nang papel kay mo man ay magpamatuod nato og unsa ka tinuod, di ba? Karon sakto kang ingon ni grabe believe kay ko ni gani nga mga leader atong gipangita sa tong nasod. Sa tinuod lang kung gusto gyud nila bitaw ng i-resolba ka ng korupsyon, na record na nila sa DPWH nga nang kinahanglan man pa ng ilang lisod-lisuron kinagsigi pag drama ng mga ugok sa tinuod lang. kang insertion. Dahil may 4 na proyekto doon nasa sarili kong distrito, talagang existing projects. May tatlong 350 million at isang 200 million na slope protection sa Nasugbu at riverside protection sa Lian, total of 1.25 billion pesos of projects that I can say ay halos 5 times overpriced. Kasi 45,000 per square meter para maglagay ng netting sa bundok sa Nasugbu. Wow. At ang question ko lang, exist, maanomalya dahil overpriced ang mga proyektong ito, sino ang nagpalagay sa budget ng mga proyektong ito, at sino yung pumili ng kontraktor at kumuha ng di umano'y kickback. Kaya kalimutan na po natin na galing kay Zaldico. Diba? Sakto kaayo. Ayaw isa ta maghisgot og mga kuan diha wala tay gihusgahan diha nga mo ni si Tampulano mo ni wala. Ang iyang gusto nga makita sa katawhan tayo transparency kinsa man ang congressman nga gitaganan nga budget.
Sakto dili, di ba? Sakto. Oh, kinsa ma kaning nga congressman, kinsa man ng district engineer diha, kinsa man ng unsa nga project, di ba? Para maklaro nato, makita nato alangan na moanha mga ni kag bisag kanang mga gagmayng tindahan, na magani na liquidation, makita asa dapit kaning mga kongresista man gud gusto nila mga magikero man gud sila sa tinuod lang magikero ba, di ba? Kung gusto ninyong tanaw nila ng mga record, so ang gusto niya kinsa ni mga tawhana. Muna ang pangutana diyan, anong kontrahan man ninyo ni si Congressman Leveste? Ngawa man siya gihimong dautan, ang iyang gusto nga makitaan o unsa ang tinuod, gusto niyang mahibalaan ang tinuod. Wala ang iyang gusto. Pero kaning mga labi ng ombudsman, di ba? Lok po kayo, si Senate President, parihas na ang Lacson, parihas lang. Unsa ilang mga kon ilan na pong question tao ni si Congressman Leveste. Di ba? Kung First tinuod, of the land. Congressman Leanne Ano siya ba? Leviste. We have here so mo na siya nakabahong tik-tik lagi ani mga tawhana kay ingana ba? Walang liquidation ng resibo, by certification lang. Kaya parang din siyang confidential intelligence fund ng Kongreso. Okay. Ganun. Congressman, matanong lang kita. I mean, They already said it's for the activities in the district and miscellaneous and travel. I think there's almost 1.5 billion pesos just for ang pambayad sa mga consultants at kasama na rin sa mga niya ng 81 billion pesos DPWH by camp insertion. Dahil may, Ang totoo? alam niyo sir, ang magandang gawin, Ito. tignan natin yung mga proyekto na nasa listahan niya ng 81 billion pesos DPWH by camp insertion. Dahil may 4 na proyekto doon nasa sarili kong distrito, talagang existing projects. May tatlong 350 million at isang 200 million na slope protection sa Nasugbu at riverside protection sa Lian, total of 1.25 billion pesos of projects that I can say ay halos 5 times overpriced. Kasi 45,000 per 5 square times meter overpriced. para maglagay ng netting Grabe. sa bundok sa Nasugbu. wow. At ang question ko lang, exist, maanomalya dahil overpriced ang mga proyektong ito? Sino ang nagpalagay sa budget ng mga proyektong ito? At sino yung pumili ng kontraktor at kumuha ng di umano'y kickback? Tama. Kaya diba? kalimutan na po Klaro natin kayo. na galing kay Rep. Zaldico ang listahan ng mga proyekto. Factual po na may nadagdagan ng mga proyektong ito. Around the country, testigo po ako sa sarili kong distrito na maanomalya ang proyekto na kabilang sa listahan ito. So, I hope that the House will not fault me for asking the question. Ilang porsyento ang dinagdag doon sa proyekto? Para sa netting sa bundok, 45,000 per square meter ang pinaresyo at yung sabi ng ibang engineers, baka 5 times overpriced yan. Yes. Baka 20% ang napunta sa proyekto. Dito man in perspective lang ha, I've read an article na per square meter, para kapag kunyari magpatayo ka ng structural, yung structural per square meter per structure mo nun, ang gagastusin mo like 18 to 20,000 pesos per structural na yun ha, load bearing yun. Now for mga interior, 25,000 to 30,000 per square meter, but 45,000 for a netting. Common sense na lang po, talagang magtatanong tayo bakit ganun. Isa pa sir, sa listahan naman na galing sa DPWH ng mga proyekto sa 2025 National Expenditure Program, meron doon nakalagay na 8 billion pesos in projects proposed by OP, parenthesis, ES/SAP. At yung pinakamalaking isang proyekto doon ay nasa sarili kong distrito Office of din. the President yan. Baka kayo po OP. ang makakasagot. Sino si OP OP? o yung ES o SAP Special Assistant to the President. Hindi, kung So mauna ang rason nganong kaning ombudsman silang Lacson o silang Soto gusto nilang barahon ning mga kaninga congressman katong file ni Cabral kay ngano man adto mo na padong si presidente adto na padong sa Malacañang gisulti na bitaw na ni Zaldico, di ba tinuod tong gisulti ni Zaldico. Ilalang gustong disqualified. Para sa man protektahan nila ng naa sa taas. Kanang mga tinuod nga mga kawatan
Mauna ang rason, mauna siya. Adto mo na padong sa Malacañang, mo nang as soon as possible tibuok nilang kusog unsa ilahang pwedeng mahimo ana nga ilahang mapugnan kini nga file nga dili na siya ma valid. Mo na ginahimo ani mga korokongho. Common sense na mga pag pinag-uusapan naman national budget, alam naman ang ibig sabihin ng SAP, yung computer budget sa yung computer company na ganun, di ba? Tsaka yung ES, anong ibig sabihin nun? National budget pinag-uusapan. Tsaka, are you referring to the Cabral files? Yes, sir. So, sa 8 billion na mga proyekto na nakatag OPESAP doon, yung pinakamalaking isa, 300 million pesos, ay para sa solar streetlight sa aking distrito, 1,202 pieces at a price of 233,000 per streetlight. So again, it's 5 times overpriced. At ang tanong ko lang, sino ang nakinabang sa pag-overprice ng proyektong ito? Daktot kayong pangutanahan. That is a fair question. Nakatayo na po yung mga streetlights na ito. Kinsa ang makabenepisyo? Kinsa pa man di ay, di ba? Ng mga uplok, mga kongresista diyang kawatan, ng buhaya. It works, it's good for the district, but it's 233,000 Nung per piece. binigay yan sa distrito mo, congressman ka na? Hindi, sir. Ito ay nasa 2025 budget approved before I became congressman. Yes. Oy, okay. Pero hindi po ito galing sa inisyatibo ng congressman. Kasi sir, ang congressman may allocable. Sa first district ng Batangas, 1.373 billion taon-taon. Pero lumobo sa mahigit 5 billion pesos yung budget ng aking distrito sa 2025 at yung karamihan nga ng mga insertions na ito ay hindi galing sa congressman. Sino naglagay doon? Yun nga lang po ang tinatanong ko. Pero ang lumalabas, 1.25 billion nasa listahan ni former Congressman Zaldico, tapos 300 million nasa listahan ni Yumaong Yusek Cabral para sa OPESAP. May mga kung ano-anong mga nakasingit dito. At yung isa, tamang-tama po, kakarating lang ang printout ko, ng mga projects na ipinasok ni Congressman Edwin Garjola ayon sa aking mga research. Dahil Ito yung 146 projects. yes, sir. I have here something I'm gonna post on Facebook actually in a few hours, but I can Dami niyan, discuss here Dami. first. Ang mga proyektong ito ay lahat nakatag in a way that they all end Kana mo insakto, di ba? Great job. Dapat yung anak. Lagi dokumento. Klaro kayo na data mga sa imong mga gipangsulti diha to support nga tinuod na siya. ended up also being awarded Ito ba to yung companies. Cabral files? Yes, sir. With links to Congressman Garjola. At ito po ang ipinakita ko sa ICI at sa Ombudsman noong November dahil nagtaka lang ako bakit August 2024 ang file na ito pero in 2025 halos lahat ay na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Kaya ko po ito sinasabi dahil 514 million pesos of these budget items Grabe are in my ha. district. And Congressman Garjola asked me for help for the approval by the local government of these projects in Tui, Batangas. On the third page po dito, or fourth rather, nakalagay dito, 4 road projects in Tui, Batangas by Redicon Trading. Ang punto ko po ay Lipo ang mga tikuwag. Mga lumiro, mga sakit ng ulo ni Mon. nasa August 2024 list pa lang ng DPWH ang mga proyektong ito na a year later na-award kay Cong Garjola. Ibig sabihin, siguro hindi by coincidence na na-award kay Cong May Garjola. long-term planning. Pero may pre-ordering. May planning na talaga. Hindi mo lang binibili yung proyekto pag approve ng budget. No. May mga usapan, baka yung contractor pa ang nagpapalagay sa budget. In context mo, para po sa ating nanonood datin dito, pag sinabi mo Congressman Garjola, are you referring to the CWS party? Yes, sir, I would... Mao na ang rason nga kabantay mo atong pagbaycam isog kayo mga kongresista kay nga naman gibag-o ang katong budget gigamyan di ba gimaynusan to sa mga senador nya karon palag kayo mga oplok nga naman kay before sa mo nagingon nga wala pa na human ang baycam gasabot-sabot na sila na yung mga kasabutan diha mga kawat na nila mo na nga
ang expectation o naay mo himo sa bycam naa pa gani mga insertion ing ana kabagagnaong ni mga Sige. tawhana. Congressman Edwin Garjola owns 2 companies Okay. that are on this list, actually 3. Newington Builders, Yes. Ang Construction, and Laurel Development. Either by him or members of his family. I think actually, to be precise, members of his family own these companies. Conflict of interest yan. Oh, the beneficial ownership goes to the members of his family. Well, I Parang think ganon. defense is kung hindi naman nakalink sa kanya yung budget insertion, arm's length, wala siyang kinalaman. Oh, pero beneficial ownership kasi tinitingnan natin who is the beneficial owner of these construction Pero companies. kahit nasa pamilya niya, ang point I'm trying to prove lang is, bakit may listahan si Yusek Cabral ng mga proyekto na a year Sakto. Ayaw lagi ninyo kanina. Paminawan ninyo. later na award, Naka-ready na. puro sa mga company ng pamilya ni Congressman Garjola. Correct. Let's set aside whether kinausap niya ang mga kapamilya niya. May Dili nila kaya manipilit no sa ilang mga pangutana. Kabao. kaugnayan ba yung budget insertion at yung eventual award sa mga contractor na ito? Tama. Ibig sabihin, 2024 pa lang, pinagplanuhan na ito. Well, according to this Or file, earlier. according to this file that I obtained, dated August 2024. Okay. Now, question. Maraming kritiko ngayon, for some strange reason, rather than be happy with an expose from you, no, they are criticizing you na. Kunyari, Sa tinuod lang, kana lang mga nag-criticize diha, it's either itong mga sakop ni Bangag, mga uplok, o itong mga NPA, kana raman sila. Kanang mga members sa NPA, daghan ng mga bright ya kay mga kuan nga na mga UP stud, mga bright ko na mga tawhana. O kaning mga uplok, o medyo hinahinay ni sila mga kukote manang uban way sulod ng utok. O sa bayan pag sa bayan pa o kwan higop o. Pero ang mga kritiko diha kana lang man kanang ang mo po ang problema lagi. Kaya executive branch na to, I think mostly na pakao na legislative hingsamot. Oh. Sa legislative sigurado gamay na lang kayo ng mga kongresista o senador diha nga tarong. Oh. Ang judiciary kana wa ta kabalo pero sigurado gina napo na pangtulaan diha. So mauna nga kritik ilagi ng pugnan. Ilagi na as soon as unsay gusto nilang pwedeng mahimo nga mapugnan nila ilagi ng himuon. Ingana na sila kakapal. parang polluted tong Cabral files na to. Pinilit mo raw si Yusek Cabral. Didn't anyone ask Yusek Cabral at that time when did this happen? Buhay pa siya? Well, this is a perfect question because itong eksaktong listahang ito ay ipinakita ko sa ICI at sa Ombudsman in November. November. Buhay po si Yusek Cabral Yes. doon. At sinasabi ko, dapat natin investigahan bakit sa file ni Yusek Cabral may mga proyekto na naka-group together na eventually na-award kay Congressman Garjola linked companies na at that time si Yusek Cabral sana ay pwedeng sumagot. So kung ako ay... bakit pag pinagkatiwala ni Yusek Cabral yung files sa iyo? Actually sir, nung June 11, una kong binisita ang kanyang opisina at nagbigay siya sa akin ng explanation ng kanyang high-level budget allocation formula at nagsulat din po ako asking for the budget per district at nung pumasok si Official Secretary Vince, communique to. yes sir, Okay. at nung pumasok si Sec Vince sa DP Wa magud sila kabalo nga. Bright kayo. Parang model ni siya sa Bonakid Batang May Laban or Promil ba to? Bright. Oh. PWH on September 1, naisip ko na magandang pagkakataon nito to try again dahil si Sec Vince ay para sa transparency. Yes. At mula September 4 hanggang December, Uplok ko niyo. nasa akin ito, alam ko ni Sec Vince, at nung November pa nga, sinabi ko sa media, meron akong listahan ng pre-ordering di umano ng mga kumpanyang konektado kay Congressman Garjola. At buhay pa si Yusek Cabral noon, wala naman nagsabi na hindi ko dapat ilabas yan. Pero for some reason po, nung Desyembre, nung uminit na ang diskusyon tungkol sa mga files ni Yusek Cabral, lumabas na po ang mga aligasyon na kahit na may CCTV kami na maayos kaming naglalakad sa opisina, Nakita ko yun. hindi naman daw authorized ang pagbibigay nito sa akin. Pero
ang gusto ko lang linawin lang po is November ko pa sinasabi sa publiko na sa Haven't akin you mga files na ito. haven't you confronted Congressman Guardiola on this? Actually, sir, 3 months hindi ko siya nakita sa Kongreso. Pero nung nakita ko siya December 1, 3 months. nag-selfie nga kami, di ba? 3 months. At yun ay dahil marami akong mga gusto ngang tanungin sa kanya. Pero hindi na niya ako sinagot matapos ng aking mga in-upload tungkol sa kanya. Hadlock. Oh, ibig sabihin na wala siyang sagot sa iyo na ng mga katanungan mo. Karami, ang dami-daming kuwan na dito. Actually, sir, Hindi mo siya tinanong na parang hindi ba nakakahiya na congressman ka tapos ikaw rin yung contractor? well, August, May, June, July, August, and April, kinausap niya ako tungkol sa mga proyektong ito dahil humihingi siya ng tulong para sa implementation at magpa-park pa siya sana ng karagdagang mga proyekto sa aking distrito. Pero By park ka, anong ibig sabihin? Maglalagay ng pera? to take a step back po, the reason why I'm advocating on the reform of the budget process because bago akong congressman, humihingi ako ng budget sa DPWH para sa mga lehitimong mga proyekto ng aking distrito at sinasabihan tayong lahat, kulang ang budget. Pero may mga nagbubulong, kung gusto mo ng budget, lumapit ka kay Kong Garjola. Parang siyang may hawak ng alokasyon ng budget ng DPWH, pati DA. Pati distrito mo. Opo, Mao di ayang rason na. Gusto siya mga ayog budget siyang distrito. Pero yang nadunggan ngay nga na, so iyang giklaro, di ba? Insakto. Maayong nga move. Oh. kasi Wow. ibang mga congressman din nagsasabi na yung mga nire-request namin, hindi ina-aprobahan ng DPWH, pero kung gusto mo ng budget, lumapit ka kay Kong Garjola. Wow. Eh, siya ay representante ng CWS Party List. Yes, Hindi ko yes, alam bakit yes. siya may hawak ng DPWH at DA budget. Ibalik lang natin konteksto ulit dito. Ang konteksto dito is that napansin mo na ito. Kaya ko nga sinabi na kailangan nating i-reforma itong sistemang ito dahil sa Kongreso, ang usap-usapan, kung gusto mo ng extra budget, lumapit ka sa mga broker. Balikan natin yung mga construction companies na pumasok sa distrito mo. Na kabalbahutog di mga tahanan di ba? Mauna silang ang rason nga gusto kanilang ipa-impeach si Inday Sara. Majority votes, ha? Kaya kaning mga kawatan. Mauna si purpose diha. Na supposedly pagmamayari ng beneficial ownership ng mga kamag-anak ni Kong Garjola na supposedly legal kasi arm's length. Arm's length, ibig sabihin, hindi konektado sa kanya. Pero bakit siya nakiusap sa'yo na i-proceed yung mga budget na to kung hindi to totoo? Well, except if you can prove nga na yung budget insertion ay galing sa kanya. At yun ang kahalagahan ng files ni Yusek Cabral at ng iba pang mga files ng DPWH para malink natin na hindi lang nagkataon na na-award sa mga kumpanya ng pamilya ni Kong Garjola mga proyektong ito, pero yung nagpapondo ng mga proyektong ito mismo ay si Congressman Garjola. Kung sana investigahan ito ng DPWH, ICI o Ombudsman. Kailan po lumapit sa inyo si Congressman Garjola for these projects to happen? Actually, nung May, pagkatapos ng eleksyon, humingi na siya ng tulong para sa approval ng na-approve ng budget pero hinaharang ng LGU. Was this in your house or Hindi, sir. met in a coffee shop, restaurant? Nag-usap kami in Batangas actually during the campaign. Humingi siya ng Okay. tulong para sa kanyang mga kandidato. Tapos, tumawag din siya sa akin in May, right after the election, kasi ayaw ng LGU yung asphalt. Sabi daw nila dahil bukid na mabaha, dapat concrete. Yes. Pero ang sinabi ng DPWH, kaya siya asphalt kasi si Kong Garjola ang nagpapondo ng mga proyekto nito at madali at mabilis ang paggawa ng mga asphalt At projects. madali rin masira para ulit-ulit gawin. Tama po. Oo. Yung asfalto? Oo, asfalto. Madali. Oo. Ang lalo Ang kasi- tawag na ho yan, sir. Grabe gid kabuang kanang mga tawhana, no? Diha na to makit aning mga ambot na lang yun. Ngayon, aspaldo. Hindi na aspalto, aspaldo. Malaki po ang kita sa asphalt, parang hindi na control. Ang DPWH nagsabi na ibababa ang presyo ng lahat ng mga proyekto ng up to 50%, pero yung asphalt up to 67%. Diba, di rin na nato ni nahibalaan karon. Nga na yung mga tao, mga leader nga sama ni Congressman Leveste. Di ba? 10%. Pero nung for approval na yung final budget, ibinalik nga po sa mas mataas na presyo. Pero ang punto ko po ay mismo galing sa DPWH, overpriced ng asphalt. Si Kong Garjola, hindi siya sa top Palaging may contractors ng punto, flood di ba? control. Pero siya po ay nasa top contractors ng road projects, lalong-lalo po ng asphalt.
napaka Prolific ang pangalan. Oh, Prolific. yung unang-unang kay Gloria. Political Kay GMA. survivor, ibig mo Oh. sabihin. Kung lahat ng kung sino yung presidente, Malapit siya. malapit siya. Sir, galante siya. Ganante. Kung ako lang sir ay tatanggap, may malaki na akong bonus sana. Magkano ang binibigay ni Guardiola? Hindi ko naman siya tinanong Pero yung sa narinig mo. magkano para sa akin kung tatanggapin ko. Pero Oo. unang-una, sa sarili kong distrito, meron na siyang mga parking ng projects. Wow. Ang pinagmulan ng pondo ay hindi naman yung district congressman. Pero kahit na walang gagawin ng district congressman para lang payagan na mag-parking sila ng proyekto sa aking distrito, ang sinasabi daw ay may 5%. Ngayon, kung maglalagay siya ng 1 billion sa aking distrito, ibig sabihin may 50 million para sa congressman for doing nothing. At maglalagay siya sana ng karagdagang mga proyekto pa sa aking distrito, pero dapat siya ang pipili ng contractor at magiging overpriced ng proyekto, kaya hindi ako pumayag. Yan ang tinatawag na parking fee. Just para kang mag-park sa'yo. Kasi alam yung mo mga pera ay ilalagay lang doon sa isang departamento. Napakasarap ang buhay ng ibang nasa kongreso na hindi mo kailangan pumasok, may sweldo, may MOE, may parking mula sa mga Kailangan contractors. malinawan ito ng taong bayan. Pero Yung parking fee na yung gano'n. parking. Paano yung parking na yun? Yung sasabihin siya, kunyari, may influensya congressman ako. Magpapark ako sa'yo. Paano yun? By the way, ang basehan ko dito ay hindi lang ang mga talakayan namin ni Kong Garjola noon, pero nagpadala din sa akin ng mga listahan ng mga proyekto na ilalagay niya sana sa DPWH budget ng aking distrito. At ang dahilan na may parking fee kasi ay wala naman pong kontrata na siya ang pipili ng mga kontraktor, pero magpapalagay siya Yung pera. ng budget at for bidding ng DPWH the year after. At para hindi pakialaman ng congressman yung bidding nito na lulutuin di umano sa DPWH office, bibigyan na lang siya ng 5% para hindi siya makialam sa bidding. Hindi na ako magsalita at makialam sa bidding. So kahit wala kang gagawin, basta wag kang makialam sa lutuan ng bidding, bibigyan ka ng 50 million sa 1 billion pesos na parking. Mabuti manaliwanagan yan dahil Grabe, no? ang taong bayan, sabi, ano ba yung parking? Grabe, di ba? Grabe kawata ni mga tawhanan eh. Mga nang uban diha, ilom-hilom lang, wala ay ginawa. Grabe. Ayan, Oo. bakit may parking Parang yan? hindi ka makialam sa bidding. Ipapark, ilalagay yung pera na para sa iyo, ilalagay mo doon sa isang halimbawa departamento ng gobyerno. Pagkatapos later on, kukunin mo. Alam mo, parang walang pinagkaiba ito. Parang sindikato yung usapan. I mean, no mention of names, ha? Pero parang, Ano ka naman sindikato naman talaga yung kongreso. Sindikato kayo, dito na kinanang ipangutana. Sir, ito po yung nakakatakot na implikasyon nito. Oo. Lahat ng mga DPWH offices kung saan may proyekto si Congressman Garjola ay maaaring investigahan for bid rigging. At yung mga Bids and Awards Committee, Back Secretariat, Technical Working Group, District Engineer ay imposibleng hindi involved sa lutuan ng mga bidding na sinabi nga ni dating Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga bids sa DPWH ay luto. So sa listahan ito, may mga proyekto all around the country from Luzon, Visayas, and Mindanao at maaaring tignan din ang status ng mga proyektong ito at questionin kung nagkaroon nga ng illegal actions to Gamay kayong tao, no? Pero bright kayo. obtain the contracts. In which case, hindi dapat limitado lang sa iilang mga distrito ang investigasyon ng DPWH. Ang nakakatakot po, baka kokonti na lang o walang matitira sa DPWH na empleyado o kontraktor kung talagang consistent tayo sa investigasyon. May mga nagsasabi na yung Cabral files andyan na nga sa iyo. Paano hindi, bakit hindi mo ilabas yung lahat? Yan ang tinatanong ng taong bayan. Opo. Unang-una sir, hinintayan ko ang DPWH na sumagot. Bakit hindi nila inilalabas? At actually kaninang umaga, nagbigay ng press con si Sec Vince at Sakto, di ba? To give respeto sa DPWH, kaya naaman na silang file. So, iyang giulat niya, si Vince Dinsmoy, di ba pa, hawad-hawad man ang kurukong huana nga ilang iresolba ng kwanso. Naana niya, siya mismo makaresolba. at sinabi niya, ibinigay na nila yung computer sa ombudsman, kaya si ombudsman na ang bahala at they are doing a forensic analysis. Tama naman ginawa ni Secretary Dizon. Opo. Kaya, mas maganda kasi na silang maglabas para hindi nila sasabihin na yung inalabas ko ay peke. Oo, Pero kung tama. hindi tugma ang inalabas nila sa
kopya ko, pwede ko naman pong sabihin. Pero kung hayaan din ako, pwede ko naman din ilabas. Yes. Tapos sabihin na lang nila kung hindi tugma sa kopyang That wala. is fair. That is fair. Give them the benefit of the doubt. Let them bring them out. Di ba? Para kasi transparent. They're really doing their best. Pag kaintindi ko kay Vince Dizon, Pero dagdag ko po doing his na best. kung hindi sila kontento na sa 2025 budget, walang insertion ng mga Duterte, ilabas nila yung hanggang 2016 up to 2024 para makita To be natin fair. magkano ang total na insertions. Yung bang Cabral files dates back to 2016? Imposibleng walang record ang DPWH ng Correct. mga project requests ng mga proponents. Aha. At ang lumalabas po ay syempre, malaking halaga ang pinag-uusapan, bilyon-bilyon. Kaya nakasulat sa DPWH sino yung nagpalagay ng bawat line item sa budget. Imposible. Naka-footnote. Oh, di ba? Klaro kayo. So, ang taga ni PWH, kahit balo na sila, kaya na-record good. Posible kayo kung record na sila, di ba? So, kana si Vince Dizon, kung tinud-anay na siya, nga nay kasing-kasing para sa atong nasod, dili lang tungod kay ibutang sa diha sa atong presidente, yang giserbisyon di man ang presidente, ang ato ang nasod, naa siya diha. Oh. So, iyang tanawon, iyang i-check na diha. Oh. Di ba? Kaya na-record na. Muna sakto kay gingon kong Leveste. Pero mo lagi nang nahitabo. Wa na sila plano gyud nga resolba ko na. Kung mahimo gani ilahan ng mo lang ilang pakgangon na kay ang kana nga mga mga files dia, mga dokumento dia diretso na sa Malacañang. Footnote yun nakasulat sa gilid. Naka-spreadsheet po. Yung nakita natin sa budget Oo. ay yung proyekto. Oo. Pero sa internal files nila nakalagay care of sino. Care of. Yun nga yung sinasabi Kasi, mo. kasi sila din yung pipili ng contractor pag may bid rigging eh. Kung sino may care of. I'm not saying Yeah. sa buong bansa may bid rigging, Yeah. although that has been alleged. But I'm saying lang na Alleged by Yusek Bernardo. yes sir, may nagpapalagay talaga kung congressman o senator man, pero ang lumalabas nga po, at least 5 cabinet secretaries ayon kay Senator Ping Lacson ay may allocable din sa 2025 budget. Sino kayo yun? Well, ang nabanggit na ay meron daw OPESAP at ang pahayag naman po ni ES Bersamin ay hindi siya yon at nanawagan pa siya ng investigasyon at naniniwala po ako na hindi po siya yon. Hindi pa siya, pero pinatalsik siya. Kaya actually, I find it unfair na siya ang pinatalsik. Eh sabi nga ni Senator Lacson, at least 5 ay meron. Now, si Sa Lagdameo ay nagpahayag din na hindi din siya yon. Oh. Kaya kung hindi silang dalawa yon, Oh, kasi kung maganda. Tingnan dalawa, natin meron sino yun. may tatlo pa kasi Parang naalala ko yung nung bata. Aswang siguro, aswang. Baka may multo. Ay, yung pag may umutot, walang umamin. Yeah. Di ba? Parang ganun ako nangyayari ngayon. Pero ang isa din sa 5 ay si Secretary Manny Bonoan. At sabi nga ni Senator Lacson, may higit kumulang 30 billion of projects si SMB. Pero kung DPWH Secretary ka, reasonable na naglalagay ka ng mga proyekto sa sarili mong budget. Correct. Oh. Yung mas questionable lang, yung mga ibang mga pangalan na kung saan-saan na mga departamento naglalagay ng flood control na projects. Ito po yung 20 billion pa lang ng mga kumpanya may kaugnayan kay Congressman Garjola. Pero Kay Congressman Guardiola lang yan? opo, 5 pages. Garjola lang ito. Oh, my God. Ilang total po nito for this particular list ha? This is 20B. 20 billion. So, yung discuss natin so far, yung 401 billion ng district congressmen, tapos may mga special lists tulad nitong kay Congressman Garjola na 20B. Alam mo, gusto kong makarating ito kay Guardiola. Ang kapal na mukha mo. Biro mo, congressman ka na, tapos contractor ka pa, hindot ka. Kung maaari ko pong depensahan din yung ibang mga kasama ng aking ina. Yung mga senators, yung pinag-iinitan ngayon, sabihin mo, tig 5 billion ang average. Ang aking ina, much, much less. Eh, si Congressman Garjola, over 20 billion sa kanya. Hindi, siya pa naglalagay. Siya yung contractor. Parang it would appear that he has the influence to influence wherever the project goes and what kind of project goes to which and where. At saka yung allegation naman ng iba, kumukuha sila sa contractor eh. Pero, Ito, contractor talaga eh. Oo. yung iba,
vertically integrated. Sa kanila na yung kita, sa kanila pa yung insertion. Kaya ang maganda, no allegations, simply bringing up the facts. Ipaliwanag bakit may di umano'y pre-ordering ayon sa mga files na ito. Nakita ko yung files na namangha ko eh. Oo, grabe. Yung files. Grabe ito. Pwede bang isama ang Cabral files ni Leviste sa Blue Ribbon Committee hearing? I can say that Senator Lacson has the copy also because yung mga pahayag niya sa publiko ay tugma sa mga Mao sa dang problema diha karon. Kung i-appeal na sa Blue Ribbon Committee na si Lacson barag hapon, di ba? Alam nang pagapan ang ombudsman, konektado ang mga uplok, mga kurokongho. Oh, laman ng files ko. Barag yapon. At I'm sure na tatalakayan ito sa susunod na hearing. Acknowledge. What do we want to see from what we're doing now? What do we want to see? What do you want to see? Well, I'm calling for transparency, not to raise to any conclusion or judgment, but di ba? Grabe kayo. Panalo kayo ka, sir. Wa siya apas nga mahimo siyang musikat, nga mahimo siyang ang iya transparency. Nga iba-iba sa katauhan. Hindi mo gudi kinahanglag kwarta kay bilyonaryo. there should be nothing to hide Yes. with the way that the people's money is being spent. And I actually said I want others to be the ones to lead these investigations, but if the information is not coming out into the public, then I will supplement and Ito gusto ko, upload it myself. ito pa, para paintindihan nating nanonood ngayon. Tanggap mo ba na ikaw ay Nepo baby? I think, sir, that my business career speaks for itself na ako po ay mapalad sa aking buhay, pero after 12 years in business, naging Grabe. Gwapo kay ang tubag, no? mas papalad pa. At kaya din ako pumasok sa politika dahil nung binenta ko yung kumpanya ko for around 34 billion pesos sa Meralco, Wow. naisip ko, ano pang gagawin ko kung hindi share ito. 34 billion. Yung 34 billion pesos, ano mo yung karaming pera? 34 billion, mas malaki pa ito sa mga project na inaalok sa kanya ni Congressman Gorjuela na 20 billion. Kaya pumasok ako sa politika para gastusin ito. Yeah. Hindi para kumita pa. God is good. Pero Oo. I really feel so fortunate po in my life. And I think that many of the things that I'm doing are only possible kasi hindi ko kailangan kumita, hindi ko kailangan tumanggap ng mga incentives. At siguro yun din po ang problema ng mga iba ngayon dahil baka sanay sila na pwedeng patahimikin ng isang kongresista pag magdanggal ng mga insentibo. Pero sa akin po, ginagawa ko po ang sa tingin kong tama at tulad po ng ginagawa ninyo, I think we all enjoy what we're doing and we're lucky to have our guns. Ito, sinisenyasan na kayo, mga kaaway ng mga trolls. Ano masasabi natin sa kanila? Kaya ko po pinag-iimbestigahan yung MOOE ng Kongreso kasi ang balita ko, doon galing yung mga sweldo nila. Budget mo, laking budget yun, laking pera yun. Sayang sa trolls, ha? 54 billion na, di ba pinag-usapan natin? 54 billion na MOE. Ang balita ko, doon galing yung mga sweldo nila. Sasagi Sanay sila na pwedeng patahimikin ng isang kongresista Balikan, pag magdanggal balikan ng mga insentibo. Pero sa akin po, ginagawa ko po ang sa tingin kong tama at tulad po ng ginagawa ninyo, I think we all enjoy what we're doing and we're lucky to have our guns. Ito, sinisenyasan na kayo, mga kaaway ng mga trolls. Ano masasabi natin sa kanila? Kaya ko po pinag-iimbestigahan yung MOOE ng Kongreso kasi ang balita ko, doon galing yung mga sweldo nila. Budget mo, laking budget yun, laking pera yun. Sayang sa trolls, ha? 54 billion na, di ba pinag-usapan natin? 54 billion na MOE, pera yun, ang laking 18 billion. 18 billion. 54 million per congressman. Oh, grabe. Paldum-paldum mga trolls Hindi, ngayon. pero sinasabi ng mga congressman, wala naman akong nakikita ng 54 million eh. Ang ibig sabihin, napapunta sa troll, hindi sa congressman. Paldong-paldo yung troll ngayon, paldong-paldo. Kung nagalipong si Tulpo. So, di ba ni kaya ni itong interview. Di ba na nato ni Bright magayo ni Kutaan. Ito pala. Dito man, pwede ba maging troll na rin tayo? Part-time job natin para paldo tayo 54 million per congressman. 200 yan. Kasi ganito sir, may care program. Pwede nyo i-google, care program. Care program. Ng Kongreso. Wow. Na ang mga congressman, bibigyan ng 10 to 100 slots para
makakuha ng social media consultants mula sa kanilang mga distrito. Sila ay may training sa House of Representatives para dun nila tinuturuan yung mga consultants para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. Ako, ito para seryoso sa amin to, no? Dahil parang right now, ikaw at saka mga ibang congressman na katulad mo, talagang nilalabanan ng sistema. Mabigat ito kasi galing kami pareha sa gobyerno and we know how frustrating it is to fight against a corrupt system. And do you think you can find it in your heart and pledge to this country that you will never steal money from the coffers of government? Well, obviously, every politician will say they will not. But Yes. at least I can say in my case, I don't need to. And makita naman ng mga tao na hindi naman din lavish ang aking lifestyle. So, yung may iba kasi mayaman na pero nagdanakaw pa eh. Pero Walang kabusugan. sa akin po, yung enjoyment ko, yung trabaho ko. Ano bang bisyo mo? Enjoy po ako talaga sa ginagawa ko ngayon, mang-away sa mga tao. Nakakabasto. Panalo, paldong. So, yeah, atong nadunggan karon, di ba? Nindot kayo. Sama nining akong natay leader mga bisag 200 or bisag isa kagatos nga leader nga sama nini panalo na kayo. So, di ba, atong nakwanan karon nadunggan unsa ka buutan, matinud-anon, honest to goodness. Ang gusto lang yung mahitabo ni Congressman Levesque, ang tinuod, ang transparency ba? Ang makita, wa sa giaway, pero diba? Saludo. Okay, daghang salamat kini si Kaperla Strane, ang imuhang nyong lingkod. So, sa mga wala pa na kapag subscribe na sa ato ang YouTube para mo daghan-daghan sa tadere. Kay sa tong Facebook, daghang salamat pud kaayo sa follow nato dito o padayon sa gyapon ta sama niini nga para di sa to ang nasod. So maayong adlaw sa tanan. Ayo ta bisan asa man tang dapita gibutang sa Ginoo ning kalimutana. God bless.